Oh, what's up sa inyo mga kabayan? Nandito tayong muli at meron naman tayong pag-uusapan mga kabayan tungkol dito sa titistigo kay PR, laban kay PRRD mga kabayan. Aba, ay may isiniwalat to. Tapos tayo diyan. Pero bago tayo dyan mga kabayan dumako, marami tayong pag-uusapan ngayon. Isa na dyan si Gwen Garcia na ngayon parang nakakaramdam na mga kabayan ng ganti ng mga Duterte, mga kabayan. Ng mga supporters ng Duterte. Naglalag na naman yung camera natin. So anyway, sayo muna tayo mga kabayan kasi may mga nagre-request sa atin itong jingle ng ating mga pambato, no? Naglalag yung ating camera. PDP Laban Street, PDP Laban Street, PDP Laban Street, PDP Laban, PDP Laban Street, PDP Laban Street, PDP Laban Street, PDP Laban. Bumili ka na ng suka. Oh, suka, guys. Isin ng tanso, ibalik sa bayan ng talino at puso. Ito ba tunay na Duterte? Ang Pilipinas ang unahin. Sampung may asim, kumanta kayo sa amin. Tondo, pato, bongo, hinlo, bata, matuleta, lambino. Oh, wag niyo kakalimutan yung mga pangalan niyan, ha? Kompleto yan. Duterte. 22 at 28, 30, 34 at 38, 53, 56 at 58, plus 42, Duterte straight. PDP Laban Street, PDP Laban Street, PDP Laban Street, PDP Laban, PDP Laban Street, PDP Laban Street, PDP Laban Street, PDP Laban. Oh, ayan mga kabayan, napakalupit ng napakalupit ng jingle na ginawa na to ni Attorney Jimmy Bondok mga kabayan. Attorney na, singer pa, ganyan mga kabayan yung ating mga pambato, 'di ba? Dapat ganyan mga kabayan ang ating iniidolo, no? Dapat yan ang ating ilagay sa Senate, pero syempre mga kabayan, alam ko naman na yan na iboboto ninyo. At ang ating camera mga kabayan hindi nakikisama. May mga magaganda pa naman tayong pag-uusapan dito. Ito mga kabayan. Nako, tunay na. Pakinggan muna natin si Gwen mga kabayan. Si Gwen Dolin. At siguro nakakaramdam na to mga kabayan ng malalaglag siya ngayon darating na eleksyon. Kasi hindi na siya dadalhin ng mga supporter ni PRRD mga kabayan. For sure, marami nang galit dyan. At isa pa, 'di ba? Nagkabanggaan tong dalawa na to mga kabayan ni Tulfo. ang padali ngayon mga kabayan ni Tulfo, no? Ay yung mga random visit, no? Yung surprise visit mga kabayan sa mga government facilities. Ay isa na diyan mga kabayan ang napuntahan, no? Ang napuntahan itong lugar ni Gwen mga kabayan, yung bus station. Ngayon, sila parang nagkasagutan mga kabayan, pero ito sa kampanya na to mga kabayan may sinasabi siya. So pakinggan muna natin mga kabayan bago tayo dumako dun sa nagsiwalat mga kabayan nung mga nawala tayo mga kabayan, nasa isip pa rin natin yung PDP Laban jingle. Nakalimutan ko na mga kabayan yung sasabihin natin. Naglalag pa yung camera natin na wala tayo sasabihin. Pambira. But anyway, pakinggan muna natin mga kabayan kasi yung isusunod natin dito ay yung babaeng mga kabayan, yung isang titistigo dapat, no? Laban kay PRRD dyan sa ICC. Ngayon may siniwala to mga kabayan kung sino ba talaga yung mga pasimuno dyan mga kabayan na pinabura ng administrasyon ng gobyerno ni Bungit. So ito, pakinggan natin mga si Gwen. Nawa ba akong respeto ni Presidente Duterte? Wala. Nadungog ba ninyo? Maski usa lang kapulong, pagdaot kaniya? Sino ba kasi mga kabayan ang kalaban nito dyan ni Gwen sa part ng lugar niya na yan? Parang may kalaban yan dyan mga kabayan eh. Tingin ko yun ang mananalo ngayon. Mga kabayan. Wala. Kaya ko makamao. Ngamutan ang utang kabubuton. Niadtong 2019 sa dihang nagtinguha. Kiringin yung igsuon nga mo balik pagka-gobernador. Kinsay iyang giindusar. Wailain si Gwen Garcia. O ang atong vice-presidente karon, si Inday Sara, doon na bakoy gilitok nga mangiad batok kaniya? Wala. O dili gayon ako makaako. Tungod kay lagi niadtong 2019 iya usab akong giindusar.
Ili ni kabahin kung kinsay loyal ni President Duterte o kinsay loyal ni President Marcos kay wa man mudagan ning silang duha. Sila na di ay dili kita man local midterm election. Kung kita musuporta ning kasamtamang administrasyon, awayo na ta kitang tanan nanumpa. That I will obey all laws, legal orders and decrees promulgated by the duly constituted authorities of the Republic of the Philippines. Og lakip na ni ana ang paghatag og respeto og kinsa karon ang presidente sa Republika sa Pilipinas. Oh, ayan mga kabayan, ang sinasabi ni Gwen, no? Gobernadora, takbong gobernador ulit mga kabayan dyan sa Cebu. Oh, ay bakit naman ito'y kumbaga parang nag-i-explain na mga kabayan na siya walang sinabing masama, no? Walang sinabing masama sa pamilyang Duterte. So, kita nyo, di ba? Siyempre, alam naman natin mga kabayan ang kalakaran sa politika. Pagka nakikita mong medyo mahina-hina ka, doon ka sa malakas mga kabayan. nakita siguro nito ni Gwen mga kabayan na langya, pagka tayo hindi mag-aano sa mga Duterte, mukhang hindi na tayo magiging gobernador ng Cebu. ganyan mga kabayan kalakas ang mga Duterte. Kaya talagang pagka kayo ay against, no, sa will ng mga Pilipino, laglag kayo. Kahit pa kayo sabihin yung kay kilalang tao, kahit pa sabihin ninyo na kayo ay mga kilalang personalidad, no. Pagdating kasi mga kabayan, ngayon sa mga Pilipino kasi ngayon mga kabayan gising na. Kasi nung panahon ni PRRD, pinamulat sa atin. Kita ninyo mga kabayan nung si PRRD bumaba, no? Nung bababa na siya pagka Pangulo. Bigla akong nahiya mga kabayan at bigla akong napaiyak nung sinabi niya na anong may pagmamalaki mo sa mga Pilipino, sabi niya. Wala siyang ipagmamalaki mga kabayan. Kung maaalala niyo yung sinabi niya na yun, wala siyang ipagmamalaki, no? Sabi niya, look around you. Sabi niya ganun. Kayo na ang humusga sa nagawa. Diba? Pera niyo yan. Hindi ko pera yan. Nagtrabaho lamang po ako sa inyo. Mga kabayan, doon talaga naramdaman ko yung sinasabing tunay na leader. Grabe. Kung kayo mga kabayan ay nakapanood noon, sarap balik-balikan nung sinabi ni PRRD. At talagang yung mga Pilipino, no, na totoong kumbaga nagising, no, at nalaman kung paano dapat mamuno ang isang pinuno mga kabayan. Talagang nag-iiyakan, no? Talagang yung iba sinasabi, bitin pa sila sa 6 na taon. Kahit tayo, sinabi ko yun mga kabayan. Bitin tayo sa 6 na taon ni PRRD. Oo, siya'y palamura. Pero mga kabayan, lahat ng pinangako niya, dinideliver niya kahit hirap. Isipin nyo, dumaan tayo ng pandemic. But anyway, mga kabayan, tayo nagiging nagiging replay tayo. Kasi yung mga kabayan yung naranasan ko nung panahon ni PRRD. Habang tayo nandito sa ibang bansa at nung tayo umuwi din ng Pinas. Kaya sinishare ko lang sa inyo mga kabayan. But anyway, ito, pakinggan muna natin mga kabayan itong babae na to mga kabayan na dapat ay titistigo, no, laban kay PRRD. Abay ngayon mga kabayan ayan, merong sinasabi dito at binubunyag kung sinong may mga pakulo mga kabayan ng pagpapadala kay PRRD kung bakit si PRRD ngayon ay nandyan sa Dahig. Sabi kasi nila, dahil sa connection ko sa isang city councilor dito, at saka yung mga picture ko kasi nakasama ko si city councilor, tapos may picture ako nakasama si Presidente Duterte, at saka yung mga sinasamahan kong tao sa kanya na para lumapit. So sabi sa kanila, mas maganda daw kung ako, lalo na kung ang drugs ang idiin sa kay PRRD, baka mas maniwala ang mga tao kasi kung EJK daw, wala nang effect sa mga tao. Long last na lang po, yung affidavit na pinapipirmahan sa'yo, pwede namin malaman kung anong detalye nun. Doon sa affidavit, ma'am, actually na-shock ako. Nandoon yung involvement ni Presidente Duterte sa drugs. Yung sa drugs, yung daw may pinatay na nakita ko mismo, which is actually yung picture na yun, nakita ko lang yun sa Google at saka pinag-forward ko nung time ng eleksyon. Tapos ang gusto nila, ipalabas ko na nakita ko yun mismo, tapos isasama ko daw si Pilar Braga, ganito, ganyan. Kaya yun ang reasons na nakafeel ako ng pagdadalawang isip. Maalala ko mga kabayan, para itong babae na to, ito yung mga kasamahan mga kabayan ni Matubato, Las Cañas ba yun mga kabayan? O ni Matubato, parang ito yun mga kabayan Parang iniharapan nga yata to sa Senate pag di ako nagkakamali nung way back time pa ni PRRD. Parang ito yun mga kabayan, ito yung mga sinasabing testigo ni Trillanes, para ito yun. May copy ka ng affidavit?
Andito po sa email ko, from Jude Sabio talaga sa email ad niya na finorward sa akin. Actually, umabot po ng 15 draft. Grabe, dami. Ma'am, paano malaman kung magkano yung in-offer nila sa inyo? At saka bali magkano lahat ng natanggap? Kung bibilangin ko lang, pwede pa nung yung bago pa mag-election. Oo. Ano yun, mayroong tag 20,000, sunod na 20,000, tapos 30,000, tapos pagpasok naman itong magpistigo, si Father Alejo, iniwanan ako ng 20,000 sa upuan namin, tapos yun pang naka-insert na 20,000 sa tissue, Grabe, yung pare mga kabayan, iwan ng 20,000. Abay, naari kayo niyan na ganyan pa 20,000, titistigo kayo at sisiraan nyo yung napakagaling na Pangulo. Buti rin mga kabayan, nag-iba, no? Nag-iba yung ihip ng hangin. Siguro na konsensya to si ate, mga kabayan. Sipin mo, halagang 20,000. Kahit pa sabihin mo mga kabayan, kalahating milyon yung naibigay sa mga to. Sa halagang ganon, tunay naman. Ibibinta mo yung paninindigan. Hinaina namin, tapos nung mga pinadala nito, actually yung iba hindi pinadala kasi pupunta siya sa akin ng personal. Binibigay niya sa akin. So, kung bibilangin ko yun, umabot talaga yun ang lahat-lahat ng 300,000. Laki. Wala pa nga. Yung offer po sa akin, sabi niya, kasi nagdadalawang isip na sila sa akin. Actually, nag-aaway na kami. Tinatawag mo nila akong spy, tapos nagpupunwari lang kasi bakit kaya ayaw ko daw pirmahan yung affidavit. Sabi niya, ang 500,000 pag-upo mo sa Senado at another 500,000 pag nakarating na sa sa ICC, International Crime of Court. Malaki pala mga kabayan, 1 milyon pala 1 milyon pala mga kabayan ang nila dyan kay dito sa mga titistigo. Malaki-laking budget din pala ang ginastos nila dyan, mga kabayan. Ay ilan yung mga nandyan na titistigo sa ICC laban kay PRRD, di ba? So pagpalagay natin mga kabayan na 10 yung mga yan natitistigo. O edi 10 milyon. Nako, ay maning-mani yun mga kabayan dyan sa mga tulunggis na ngayon yung nakikinabang sa pera ng tao ng Pilipino. Gusto talaga nila akong isabay noong January, pero sabi ko nga, dapat actually talagang ginawa ko yun, dapat bago nyo ako paalisin, kasama ko yung 20 katao at pagbibigyan nyo sila nagtag 50 mil isa-isa. Pero parang napansin nila na parang nag-aalibay na lang daw ako kasi bakit ayaw ko pirmahan. Kasi nga, dahil sa content sa affidavit na nakakatakot na at saka delikado, kaya ayaw ko nang pumirma. Ito mga kabayan ang isa na siyempre di ba? Maglalaban-laban mga kabayan 'yan versus doon sa inaakusahan at doon sa nag-aakusa, di ba? May mga testigo 'yan mga kabayan, sinasabi nga ni Conte, di ba? So, ito mga kabayan, pwede itong kunin na witness, ni PRRD para siya kumbaga patutuhanan niya yung ito mga sinasabi niya na ipagtanggol niya si PRRD doon. May time ba na nagkakausap kayo nila sa Cotabato? Yung si Cotabato, doon kami nag-usap sa may Canosian Sisters kasi nasa taas ako, tapos doon siya, meron siyang ground doon siya pinapunta kasi nung time na yon uoperahan siya. So, nag-hire sila ng doktor na doon sa Canosian na kumbento, doon siya uoperahan. So, ang sabi niya talaga sa akin na okay daw siya doon kasi meron silang allowance na 30,000 sa isang buwan. Laki. So, nanahimik lang ako so sabi ko, mag-observe lang talaga ako nito. Kaya nung time na meron ng affidavit at nakita ko yung content at saka nakakaintindi naman ako ng kaso, doon na ayaw ko na. Lalo na kung meron ng talagang affidavit. At saka puros pa kasinungalingan. Ma'am Grace, paano ka paniniwalaan namin at yung mga tao? Andito yung affidavit ko, tapos na-forward ko rin sa brigada yung mga conversation namin nila Jude Sabio. At saka yung picture namin nung kami conference kami together with Father Alejo, Attorney Jude Sabio. Actually na-post na yun sa brigada page. Yung lahat-lahat na yun na-post na yun sa brigada page. May number ko ni Meron ako. Sige. Mamaya na. Kita mo mga kabayan, yan yung sinasabi natin, Magtitiwala kayo mga kabayan doon sa sundalong kanin. Na kay Trillanes, kaya ngayon mga kabayan, kita nyo, laglag mga kabayan, negative ang putragis. My God.
I hate drugs. Negative mga kabayan sa survey. Anak ng tipaklong. Talaga pag ako mga kabayan ay lulubog na ako sa ilalim ng lupa. Grabe. Kita ninyo sabi ko na nung panahon ni PRRD, yung si Las Cañas, si Matubato, yan kumbaga, yung nagkwento mga kabayan na talagang bilib na bilib siya dun sa kwento niya na siya mismo sa sarili niya, paniwalang-paniwala siya na yun inangyari. Yun yung mga tipo mga kabayan ng tao na kumbaga mahirap talaga mga kabayan na baliin yung kwento ng mga yon kasi sa sarili nila talagang totoo ang nangyari mga kabayan. Kita ninyo, ayan, lumabas si Father Alejo, no? Lumabas si yung isa pa. At ito'y pakulo mga kabayan ni Trillanes at saka ni De Lima. Oh, 'di ba? Yan nagkakaalaman na. Ito mga kabayan, inginuso to ngayon ni ni Trillanes diyan sa 'di ba't nagkaroon mga kabayan ng pagdinig sa Senate, no? Ay sa Congress. At yan si Trillanes, mga kabayan, nandyan, nagbabantay, no? Ayan ang direktor eh. Yan ang direktor, si Laila De Lima, si Trillanes, mga kabayan. Ngayon, siyempre may ICC din doon. Nakikinig-kinig doon, mga kabayan, o di kaya nakamonitor sa TV. Yan yung ipinasa ngayon, mga kabayan, di ba? Diyan sa Congress. Ngayon, itong Congress, alam niyo naman, hawak yan, mga kabayan. At noon, panahon ni PRRD, talagang yung mga yan, kumbaga, nahigpitan, mga kabayan. Kaya walang makurakot, di ba? Wala silang makuha sa panahon ni PRRD. Ngayon ay sila galit na galit kaya gumagante mga kabayan. Yan yung pinasa ngayon doon sa kumbagay nagtangka, no? Or talagang nagpadukot kay PRRD at nagpadala sa dahig. Yan yung totoo dyan mga kabayan. Sa palagay ninyo, sino? Alam ko na mga kabayan na alam ninyo kung sino talaga ang may pakana dyan. Hindi naman si Trillanes mga kabayan ng kumbaga si Trillanes lang yung nagsimula, no? Sa kanya nanggaling lahat yung mga documents. Kasi nga, nung panahon ni PRRD, si Trillanes talaga, galit, no? Galit kay PRRD, ginawa niyang personal. Sipin ninyo, lahat na binintang, na durugista si PRRD, siya yung leader, mga ganon. Si Pulong Duterte, di ba? So, ayan, makikita ninyo, mga kabayan, no? Ito si ate, nakataya ang buhay nito, mga kabayan. Yan yung mga, yung sa side na yan, mga kabayan nila, yung mga against kay PRRD, yan yung talaga, mga kabayan, ang sinasabing gagawin lahat, no? Para lang, kumbagay sila magmukhang magaling, kumbagay magmukha silang mababait na tao, pero wag ka mga kabayan. Sabi nga, sa kabila ng pagiging malinis, or kumbaga, neat and clean na pananamit mga kabayan, nandyan sa ilalim na yan, ang talagang nag-aapoy mga kabayan na mga gawain ng demonyo, no? Diba? Si PRRD, tamang mura lang mga kabayan, pero sila, sa gawa. Yun ang kanilang mga padali, no? But anyway, mga kabayan, para mapanood nyo ang buong istorya nito, ito'y 25 minutes mga kabayan, alam nyo naman na tayo hindi makapag-upload ng ganyang kahaba. Ito, no? Puntahan nyo mga kabayan, itong viral tayo, no? Viral tayo dito. Ilalagay ko mga kabayan sa description yung full video nito para sa ganun mga kabayan, mapanood nyo yung buong istorya ni ate. Sinare ko lang sa inyo mga kabayan at nasa ganun, meron kayong mga idea, no? Kung sino ba talaga yung mga sangkot dyan sa pagpapadala ni kay PRRD. So anyway, mga kabayan, PDP straight tayo. Napanood ninyo doon sa nag-request. Nakalimutan ko na yung pangalan mga kabayan. Ayan na, yung jingle ng PDP straight. Baka lagi nating ipi-play dito yan hanggang sa matapos ang eleksyon. Adjust muna mga kabayan. Ingat kayo palagi at see you sa susunod na video.